Ngayong araw, patuloy na lumalakas ang LGBTQIA+ community dahil sa patuloy na laban para sa pagkakapantay-pantay, respeto at karapatang pantao. Hindi lang ito kwento ng pagkikibaka. Ito'y kwento ng katatagan, kultura at pagkakaisa. Ang pagkaunawa sa kasaysayan nito ay unang hakbang sa pagbuo ng mas inklusibong mundo. Sa iba't ibang banig ng mundo, may sariling anyo ang gender diversity. Sa South Asia, kinikilala ang mga Hijra. Sa North America, nirerespeto ang mga katutubong komunidad, ang Two-Spirit Identities. Sa Mexico, may tradisyon na MOOCs. Pagdating ng mga modernong komunikasyon, nagkaroon ng konteksto ang mga kulturang ito at mas lumakas ang pandaigdigang kilusan. Mahalagang tandaan na walang iisang unang lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, o asexual na tao. Umiiral na ang mga ito dahil sa pagbago ng pagkaroon ng mga modernong termino. Ang meron tayo ay ang sinaunang tao, mga manunulat, mandirigma, pinuno at karaniwang tao na nagpapakita ang bahagi ng sangkatauhan ang LGBTQIA+. Lumawak ang LGBTQIA+ community dahil sa ilang konkretong salik. Unang konkretong salik, pag-usbong ng media at internet. Mas naging accessible ang tunay na kwento. Pangalawa, mga legal na tagumpay tulad ng marriage equality at anti-discrimination laws. Number 3, education. Mga paaralan at universidad na nagbibigay ng gender studies at safe space. Pang-apat, mga internasyonal na suporta. Mula sa NGOs hanggang sa youth shelters. Ang mga protesta, marsa at community organization ang nagbigay ugnay sa komunidad. Mula sa maliit na grupo hanggang sa malaking human rights organizations. Lumaban ang mga tao para sa kaligtasan, dignidad at pantay na karapatan. Ang tapang ng mga transgender leaders, drag performers, lesbian at gay activists ang nagpatatag ng kilusang hindi na pwedeng patahimikin. Simulang kilalanin ang LGBTQIA sa modernong panahon noong huling bahagi ng ika-19 at maagang bahagi ng ika-20 siglo. Nang nagpaaral ng medisina at seksolohiya ang sexual orientation at gender identity. Ngunit, mas lumakas ito noong kalagitnaan ng 19th centuries. Dahil nagsimulang lumaban ang mga tao sa diskriminasyon, pang-aabuso at kawalan ng representasyon. Bago pa mabuo ang salitang LGBTQIA+, matagal nang umiiral ang iba't ibang anyo ng kasarian ng sexualidad. Sa sinaunang Mesopotamia, Gresya, China, at mga katutubong kultura, may mga kwento ng same-sex relationship, pagka-cross-dress at hindi binaryong identidad. Ipinapakita nito ang hindi modernong imbensyon, ang LGBTQI+. Bahagi ito ng kasaysayan ng tao. Ang pag-usbong ng LGBTQIA+ community. Sa ulat na ito ay tatalakayin natin kung paano nagsimula ang LGBTQIA+ community, paano ito lumaganap sa buong mundo at bakit mahalaga ito sa ating lipunan ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ito talakayin natin kung paano nga ba nagsimula ang LGBTQIA at paano ito lumago at bakit ito mahalaga sa ating sariling bansa. Unahin natin kung paano nagsimula. Nagsimula ito ayon sa histories ng LGBTQ, may dokumentadong halimbawa ng same-sex, same-love, sexual diversity, at ilang bansang gender-sexual identities, mula pa sa sinuunang sibilisasyon at ang ibang kultura. Ibig sabihin, ang orientation sa sex o gender, hindi lang hetero, ay hindi bagong imbento ng mga tao, komunidad at relasyon noon pa man na maaaring itinuturing ngayon bilang gay, lesbian, bisexual, transgender, at iba pa. Pangalawa naman at kung paano lumago. Lumago ito sa pagsulong ng modernong lipunan, urbanisasyon, migration, mas maraming pagkakataon para makatagpo ng mga tao. Ito ay unting-unting nagkaroon ng mga safe spaces para sa same-sex at siya o gender diverse na tao.
Noong 20th century, lumitaw ang mga pinag-isang kilusang para sa karapatan ng mga homosexual, where halimbawa na aktivismo ng ilang doktor, intellectual at organisasyon sa Europa. Isang mahalagang figure dito sa Magnus, noong dekadang 1920, siya nang nanguna sa first advocacy for homosexual and transgender rights sa Berlin. Bakit naman mahalaga ito para sa ating sariling bansa? Dahil maraming LGBTQ people noong at hanggang ngayon na naranasan ang diskriminasyon, pag-uusig, panlilihim, kakihiyan, takot, mahalaga pang may komunidad para sa support at pagkilala sa seguridad. Ngayon ay kilalanin natin kung sino ang mga first lesbian, gay, bisexual, transgender, queer questioning, intersex, asexual, at mga pinakamaagang kilala. Sino nga ba ang first lesbian, mga gay, bisexual, transgender, queer questioning, intersex, asexual, at pinakamaagang kilala? Para sa lesbian, ang salitang lesbian ay nagmula sa pangalan ng Esla Lesbos dahil sa makatang si Sopo na isinulat sa pagmamahal ng para sa mga babae. Pero mahalagang tandaan ni Sopo ay nabubuhay noong sinaunang Gresya at ang mga lesbian identity gaya ng modernong pagkaintindi ay isang modernong construction. Para naman sa transgender, gender diverse, isang mahalagang historical na tao si Lily Ilby, isa sa mga unang dokumentadong tao na sumasailalim sa surgery at mas madalas sinasabing isa sa pinakaunang kilalang transgender. Sa modernong kasaysayan, may iba pang dokumentadong kaso tulad ng Berlin, isang intersex, hindi sa individual noong 19th century ay naging bahagi ng pag-aaral tungkol sa intersex. Paano nga ba nag-umpisa at lumaganap ang LGBTQIA sa buong mundo? Nagsimula ito noong 19th century at 20th century ay ng organized advocacy sa Europa, halimbawa sa Berlin. Ngunit malaking pag-aangat ang nangyayari matapos noong 1960s, lalo matapos ang Stonewall Riots ng 1969 sa New York. Ito ang naging woke-up call sa mga maraming LGBTQ people na lumalabas sa closet, mag-organisa at ipaglalaban ang mga karapatan. Bakit nga ba nila sinasabing mahirap ang sabihin ang LGBTQIA person? Mahirap ito dahil sa sexual orientation at gender identity ay maraming person ang bisis na tinatago o naglilihim. Maraming mga tao ang kasaysayan ang maaaring naging LGBTQ pero walang dokumentasyon o kinikilala. At bakit naman mahalagang kilalanin ang kasaysayan LGBTQIA? Para maunawaan ninyong maayos, ang LGBTQIA hindi lang uso kung hindi may malalim na matagal na kasaysayan at may mga karapatan para sa mga dignidad at pagkapantay-pantay. Para sa maalala ang mga taong magtiyaga, nagtiis at naglalaban para sa visibility at karapatan, lalo na noong panahon ng diskriminasyon. At para matulungan ang lipunan na mas naging bukas, maunawain at tanggapin ang pagkakaiba-iba bilang bahagi ng human rights, equality at respeto sa mga tao. Buod o conclusion. Ang buod o conclusion ay hindi lang isang umpisa o first person ang LGBTQIA. May mga tao na komunidad mula sa sinaunang panahon na may same-sex o love gender diversity. Ang modernong LGBTQIA community bilang isang kilusan ng pagkakailanman at lumago lalo noong ika-20 siglo lalo sa pagtapos ng malaki ng protesta, dokumentasyon at organisasyong tulad ng Stonewall Riots noong 1969. At doon nagtatapos ang aking maikling inuulat tungkol sa kung paano nagsimula, paano lumago at bakit ito mahalaga para sa atin. Yun lang at maraming salamat.